Inyong presider, yours truly, Sister Fedeline Daligdig. When the roll is called up yonder. We love thy Sabbath. Oh, may
the glory. Oh, the glory of your presence. We your temple, give you reverence. Come and rise to your rest and be blessed by your praise as we glory in your embrace. As your presence now fills this place. For our opening song, let us sing I Shall See the King. See the King where the angels sing. I shall see the King someday in the better land on the golden strand, and with him shall ever stay. In his glory I shall see the King, and forever endless praises sing. 'Twas on Calvary Jesus died for me. I shall see the King someday. In the land of song, in the glory throne, where there never comes a night. With my Lord once laid, I shall ever reign in the glory land of light. In his glory I shall see the King, and forever endless praises sing. 'Twas on Calvary Jesus died for me. I shall see the King someday. I shall see the King, all my tributes bring, and shall look upon his face. Then my song shall be how he ransomed me and has kept me by his grace. In his glory I shall see the King, and forever endless praises sing. 'Twas on Calvary Jesus died for me. I shall see the King someday. Shall we bow our heads for prayer? Our most gracious, kind, and heavenly loving Father, we thank thee, God, for the great day, the Sabbath day where we are in here in your church. And thank you so much for your presence dwelling in this house of thine. And as we stand humbly before you, please accept us, our worship unto you, and embrace us with thy grace and loving arms, and fill in us the Holy Spirit as thy word shall have place in each of our hearts and mind for us to live in it every day while waiting for your coming. Please heal our diseases from the body and the soul, and make us be worthy to be called the servants and children as we are going to continue serving you too. And may you preserve our lives and soul when you come again. Together with the members of our family, maybe some of them are not around with us. Please forgive us our sins
and make us worthy to inherit that mansion for eternity. Thank you for hearing and answering all our prayers. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Mayong buntag sa tanan, og malipayon nga adlaw nga ipapawlay. Nalipay pa mo mga kaigsunan nga nakaabot mo diri kauban na mo. Abi ninyo mga kaigsunan mo tumog sa dili. Kitang mga kapamilya sa LCM, labi na kining mga taga-datagan, wala po mo nabot mga kaigsunan. Kami nalipay na midaan. E balo mo, na ako'y na-experience sa una mga igsoon nga, nakita ba? Kanang naghinambugay bitaw mga tadtad manggudo. Tagas kay pinuti, hait kayo. Kanang ika, yana ni mo sa buhok, makabalbas jud ang pinuti. Ang isa mga igsoon, gitigbas niya diri, wala man na samad. Ang isa mas grabe kay sa ulo gid na gitigbas, wag yapon na samad. Pero na nasamad mga kaigsunan, ingon man ang ilonggo nga, uy, napilas. Ang ilonggo mga kaigsunan, bisag nasamad na, sa ilahan, pilas ra. Sa tuba, labuan yun ang Bisaya, kaya ang Bisaya mga kaigsunan, basta samad, nahiwa yun na, sa ilonggo, pilas ra mangyapon. Wala nga, para sa mga kaigsunan, mga igsuon, kapamilya sa Loud Cry Ministry, mga taga-datagan, amo ang pagbati mga kaigsunan, wala pa muna abot dire kami nalipay na midaan. Ingon na ang ang kalipay, labi na panahon sa fellowship dire sa datagan. Kay bisan gani sa mga kagamay, udagan naman pud mi dire gud og kanang panahon sa fellowship, samot nagmuanhi pa gyud mo. Unya, mabati po na mo mga kaigsunan nga, bisag wala pa muna abot dire, nalipay na mi, kay natay mga kaigsunan nga, bisag wala ka ni dire, pero nagapaabot sa ilang mga suporta para sa atuang buhat sa pagwali. Muna nga, balik ko na ako mga kaigsunan, gikan sa kinalayuan nga dapit, taga Davao o asa man nga lugar, o dini man sa duol mga kaigsunan, welcome kayo sa tuang panimbahon karon ang Dios magapanalangin ka na tong tanan. Mga igsoon, sa daghan ng mga higayon nga ang Loud Cry Ministries nagsagubang og mga daghan kayong mga problema mga igsoon. Kani moabot pa sa punto nga butang nas nung una mapalong naman gyud siguro ni. No? Kay kung ikumpara nato sa unang panahon, kada fellowship dire puno gina diha. Puno dire sulod, puno diha sa right wing, puno po diha sa left wing. Pero niabot gyud ang punto mga igsunan nga nagkagamay. Gani sa dili pa ko Adventista, kabantay ko nga ang LCM mag-fellowship dito sa daan nga gym sa diha sa Pagadian. Naka-fellowship kay sa diha. Kaya gi-invite pa ko sa kong kauban, si Sister Agbulos, nga mutambong. Iglesia ni Cristo pa ko atong panahona mga kaigsuunan. Sila tigtambungan, supporter gina sila, nga active nga supporter. Niabot ang punto nga Adventista nako, di naman po sila supporter. No, dili naman po sila supporter. Pagkabalo niya nga gasigi kog anhi dire, i-discourage naman po ko niya. Inko, dili ba ikaw man ang invite nako sa una dire sa gym. Daghan na siya explanation mga igsunan, pero wala na ko to siya. Tagaig pagtagad, ang iyahang mismo explanation kung dili gitan-aw nako mga igsunan kung unsay dagan sa ministry. Sa daghang higayon, nagkagamay pero matingala ka, sa ako nang ingon kanina, nagkadaghan ang istasyonan. Tungod sa commitment sa mga kaigsuunan, nga mitubag sa tawag ni Ginoong Hesus, nga ang ministeryo magapadayon mga kaigsuunan, ug hangtod asa ni hangtod sa iyang pagbalik. Dili lang ni hangtod sa 2040, 2050, ug kanus ang tuiga, or wala na linog, ug mahuman ang linog, hangtod mga kaigsuunan sa iyahang pagbalik. Gani, sa sunod-sunod, sa Pagadian chapter, mga kaigsuunan, sa sunod-sunod nga hitabo,
ang ako yung nakaingon jud ko sa akong kagalingon, Ginoo, tabangi gyud in taon si Brother Marvin nga makarecover. Pag abot na ako dito sa hupilin niya magsunan, gagukod-gukod na siya siyang ginhawa. Dayon gahagok. Mo sige ming ampo dito, gamay lang ko, ampo na punta. Ampo ta, kutob gisay abot, ampo ta, ampo. Ngano man mga kaigsunan, ang ako ang una-una musangpot dayon sa Fellowship ra ba karong sunod kuan? Karong June. Ma-organize baka ni mahimpos baka na ito na ano si Brother Jonathan. Pero ang grasya sa Ginoo mga kaigsunan makita nimo. Wa man mo kakita sa sitwasyon niya dito sa hupilin niya pero makita nimo karon akong asawa mga kaigsunan pareha man sila nga stroke. Pero si Brad Marvin makalakaw. Na operahan. Akong asawa wala operahe. Pero until now, igo ra makatindog. Maana yang kamot, di gyud katikang. Pero si Brad Marvin, makalakaw man siya. Ang panalangin sa Ginoo mga igsunan, kung dili lang kita mubiya niya, nga ang ato ang pagtuo, ang atong commitment, naara gyud ni Ginoong Hesus mga kaigsunan. Sure gyud na siya nga naa diha kay nganuman. While naa siya sa ICU, yung anak nakapasar sa exam. Dito pa siya sa pilin niya, si Sister Abib, Sister, unsa may desisyon nimo? Kaya ang doktor, ingon na gid siya nga, mauni, anak. Mura siya galutaw. Dili ko ka desisyon, Brad. Mutayin ko nga, haron ma-close monitor siya, kuhan lang na, kaya nagkaubos ang iyahang oxygen level. Gagukod-gukod ko siya sa iyang ginhawa. Moto mga kaigsunan, wag yung kung nagdahom nga. Karon, fellowship na si Brad Marvin makalakaw. Dakong panalangin mga kaigsunan. Pagpasar siyang anak, unang pasyente, siya pod. Muagi man tag daghang pagsulay mga igsoon, pero ang Diyos, sa Ginoong Hesus, gaandam na sa unahan atong lutsanan. Gani, karon mga kaigsunan, daghan mga itag mga giatubang. Financially, natay kalisod nga giatubang karon. Katong Mayo, ang akong ampo, Ginoo, ayaw gitong tugot nga mapalong ang FM. Positive ra gyud ko, positive. Sige, lakaw, sige pangita. Nakakita ra gyud mga kaigsunan, giuna gyud nako ang kuryente. I-post ko sa group chat, uban sa tabang sa Ginoo ni tubag ang mga kaigsunan. So nakabayad ra gid ta sa lot rental, nakahatag po ta sa Towerman. Although wala na gid ta mga kaigsunan nakahatag sa share nato sa isa ka Towerman didto sa Sentral sa Davao. Kaya nga naman, short naman gid tag maayo. Ang ato lang mga kaigsunan nga kani nga buhat magapadayon gayod. Walay imposible diha ni Ginoong Hesus. Gani dinhi mga kaigsunan sa iyahang sinulat sa Acts chapter 1:11 dinhi gaingon. The same Jesus will come back in the same way you have seen him go into heaven. Si Jesus nga gisimba kaniadto sa mga apostoles, mao usab ang Hesus nga ga-drive niining maong ministeryo mga kaigsunan, dili ang opisyal sa Pagadian chapter, dili ang mga board, ginamit lang tangtanan mga kaigsunan. Kinsa gyud ang nagmaniho? Si Ginoong Hesus mga kaigsunan. Magapadayon ang maong ministeryo, daghan pang mga kalag nga magpangita asa ang simbahan sa Seventh-day Adventist. Nakabalo mo mga kaigsunan nga naay nagpangita karon nga muadto sa simbahan sa Seventh-day Adventist? Kay magpa Bible study. Ang anang akong duha ka anak na-rebuff na atong niaging simana
Salamat sa Dios kay bisan sa mga pagsulay, nakuyog na po nako karon mga kaigsuonan. Matod pa sa kuyog ni Brother J.K. Abugan nga maoy nag-Bible study nila. Matod pa niya, supporter na kag LCM, brother? Ang ko, ako'y treasurer. Ang iyahang pangutana, ahaman ag gakuhag sweldo si pastor. Kanang iyahang team sa media. Ahaman na sila gakuha. Ingko, kanang tanan, volunteer na sila. Mao pa na ni gasto. Sila, imposible. Naago na sa Biblia nga, mukaon ka kung, so kamo mga pastor, kami gani nga, sweldohan naman, ikaw, wala gina sweldo, igsuon. Ako usa nga mo testify, anak, nga naman, treasurer ko. Kutob sa makulek, nga donation, ma-receive nako, wala ginay ihatag nako ni pastor. Dili ko kahatag niya. Kaya amo ang expenses dire, ginahanglanon po. Mas short me, sila pa'y mutabang sa amoa. Labi na sa renewal sa franchise. Dito siya nakaingon, mao ba? Abi man ako og sinilduhan na sila. Sila pa na'y gabayad gani sa mga program sa radio nga dili mo bayran sa Loud Cry Ministry. Ingon ana mga kaigsuonan, makita nato kung unsa ang gugma o ang gahom sa Dios nga nagalihok sa ministeryo. Musa walay rason nga kita usab muundang sa pagsuporta. Hinaot nga magapadayon kita uban sa tabang sa Ginoo ang mainiton nato nga gugma mga kaigsuonan nga gikan ni Ginoong Hesus magapadayon. Ako lay pahinumdom nga ang ato ang tithes ibalik nato dito sa iglesia kung asa ta nasakop. Ang atong ihatag karon ang atong giandam nga love offering. Who doesn't wish for sunny days? That the sky above us will never turn gray. But life isn't always sunshine, but we have times that lead us asking why. When the clouds roll in and tears begin to fall, there must be a reason for it all. Redeemer of the rain, the Lord will never waste our pain. He brings beauty out of brokenness and hope to our heartaches. We never walk through trials in vain.
trials in vain is the Redeemer of the rain. Dark days we walk through, leading them to the Redeemer of the rain. He brings beauty out of brokenness and hope to our heartaches. We never walk through trials in vain. Oh, we know His mercy long enough to save. He's the Redeemer of the rain. Magampo tayo, son. Labing balaan ng Diyos na mga langit nun. Dalay ko ikaw sa nga tanan. Amo na bati ang imong gugma kanamo ng repo dayon sulay katapusan. Tungod na ini, nakita namo ang imong pakiguban namo sa imong saad nga magauban ikaw hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Busa nining kabuntagon, aniya ang among gugmang halad uban sa mga ikapulo, imo kining bubuan sa grasyag panalangin, aron magadala kinig dagang mahamiling kalag alang sa imong tiilan. Labos sa nga tanan. Gisuportahan na mo imong bulaton sa LCM. Palihog amahan nga balaan, ayaw pag-itugot nga mapalong ni, mapadayo na mo, masuportahan kini, hantod sa pagtapos sa imong bulaton ng kalibutan na. Aron kami magapamauli na unya diya sa langit ng pulanawan ay katapusan. Busalauman na mo ang imong gugma, dili mabugto alang ka na mo. Uban usab ang among makinaiya, imong usbon, mahimo kaming masuluban perminos bistis pagkamatarong. Salamat kayo nga ikaw nagapakita kanunay sa imong gugma sa matug sa kanamo. Amo kining lauman nga kining among mapagampo, makadangat diya sa imong harian trono. Dawaton kining malipayon. Uban sa pagpasaylo sa wasla tungod sa ngalan ng aming susumbog tong mananubos. Amen. Ang mga bersikulo nga maoy sentro sa mensahe nga atong mapatalinghugan karon nga adlaw igpapahulay mga igsoon, makita sa Mateo kapitulo 24 mga bersikulo 21 o 22. Kay unya moabot ang dakong kasakitan nga ang ingon wala pa mahitabo sukad sa sinugdanan sa kalibutan hangtod karon, og dili na gayod mahitabo pa. Og kon ang gidaghanon ni adtong mga adlaw wala pa pagkubsi, wala untay taong maluwas. Apan tungod sa iyang mga pinili, ang gidaghanon ni adtong mga adlaw pagakubsan. Akong gihangyon tanan sa pagluhod alang sa pagampo. Ama namo nga na ikaw sa mga langit, Ginoo ning taknaa sa alang papahulay,
Kami o Diyos nagkapasalamat kanimo tungod sa iyong proteksyon kanamo. Labi na Ginoo sa mga pagbiyahe padulong dinhi. Salamat sa imong pagluwas kanamo. Ug ning dapit sa kautuhon Ginoo, samtang kami simba sa espiritu ug kamatuoran. Andama Ginoong Dios ang mga kaugalingon, ang mga hunahunag kasing-kasing aron sa pagpaminaw sa mga pulo nga kini pagadalo ni Pastor Israel Bileber. Unta magahatag kini namog duga nga paglaom, duga nga kadasig, nga samtang kami Ginoo nagahuwat nagapaabot sa ibang pag-anhi. Maandam unta ang amo mga kaugalingon nga magapuyo kami ng langit nun nga puloy-anan yung mga andam alang sa mga matinumanon. Amahan sa pinasahi, amo dalong karon sa pag-ampo ang amo sa kigsuon si Brother Marvin Obina. Sa iyang balatian Ginoong Dios, amo pangayoon da kanimo Ginoo ang hingpit gyud nginta nga kaayuhan. Nga makahimo sa Ginoo sa paglakaw labaw sa tanan Ginoo sa imong gisangon diha kaniya. Ingon man usab Ginoong Dios ang asawa ni Brother Senyo Ganoron. Ta Ginoo aduna sa balatian ipanalangin ni Ginoo ang mga tambal ang ilang ginainom nga mausab kini tulay sa kaayuhan sila nga mga balatian aron malipayon kami mag-alagad magasimba diha kanimo. Amahan nga kautuhon pasaylo ami sa among mga sala aron mahimo kami takos pagpanalangin nga among madawat karon ning adlaw ipapahulay. Salamat kayo Ginoong Dios, ikaw magadungog matubag sa mga pag-ampo kining tanan among isalig ginatugyan pinaagi sa ngalan sa gahom ni Ginoong Hesus. Amen. paglubad sa mata sa siya'y matunay kung sa si Jesus kay inabuhi ba siya grasya sa kaluwasan, maangkong taguma, may paglubad sa mata sa siya'y matunay
grasya sa kaluwasan, maangkong taguma, way paglubad sa mata't usan. Siya'y matulahigala, siya'y matulahigala, day kunta siya. Maigsoon, may buntag ninyong tanan. Daghang manambong karon because we would like to celebrate the joy and the victory of Brother Marvin's life that has passed the shadows of death, but has not feared evil because God was with him and was with us. Di na ko ma-imagine mga kaigsunan ang struggle sa family, labi na kang Ma'am Abib, kanabitaw na ka sa the middle of crossroads to make decisions about para sa pasyente. Dili na lalim mga kaigsunan. But thank God, doon na sila corporate decision nga guided by the Holy Spirit, and now God was able to save the life of Brother Marvin. So Brother Marvin, congratulations. Dili lalim ang imong naagian. So kaming tanan naibog mi sa imong life. Naibog mo wala? Yes. Simbakulag. Ako nagunahon na ako maingon ana no so kay mitabo na ko no. Pero I admired his life's experience. Abi ninyo mga kaigsonan katong gisulti po ni Brother Ganuran na we are all volunteers. That's true. Ya karong panahon na it cannot be easily swallowed to understand by people around us. Tungod kay nihit na lang karon ang dunay espiritu sa voluntarism. Halos tanan ron kadalihok, ultimo gani magpaatras og sakyanan, mangayo man gani. Kabantay mo ana. Kanya pangayuan at gani mog 5, sir 20 na ba yung minimum dali ron sir? Oh, you see? So naana ultimo lang malubong imong sakyanan. Sa una wala na ibayad kanang tabangan bitaw kag kuan. Tabangan kag luwas nga malubong imong sakyanan, karon mangayo nag 500. Tabangan kanila mingon niya din mo dole nga, ma'am 500 ba yung minimum diri ma'am? Unay malubong nga sakyanan. So wala na spirit of voluntarism karong panahon na gamay na lang. Kung naa manggaling mo, volunteer po mong tanan. Volunteer sa pagtabang sa buhat. Again and as how many times, as what I have told you in the past, bisag piso nga inyong donation, dili namo na kaunon. Maragin ako ikasulti ninyo. Sukat pa na sa una, we will not eat even a single centavo from your donation. 100% kanang inyong donation mo abot yun na sa buhat sa Ginoo. Kung gusto mo sigurado gyud nga mo abot sa buhat sa Ginoo, ang inyong kwarta nga dili tipakan og pangaligog dagat, diri mo sa LCM support. That's very true. That is our commitment to the Lord. Kung gusto mo ang inyong suporta bisag usa ka sentabo di gyud makuhaan kay ipamilite or itobil, diri mo suporta mga kaigsunan, dili gyud na makuhaan. Mangutana mo asa ang sweldo. Kani si Brother Jomar, mao man siya gyud ang nagdala sa LCM Media, supervised by Sister Jasper Villezas. Kani Sister Jasper taga DepEd na, so nabuhi siya sa DepEd nga sweldo. Wala sweldo sa LCM. Kana si Brother Jomar, worker na siya sa GCare Health. Ang iyang sweldo gikan sa GCare Health, wa na si sweldo sa LCM. Kana si Ading, volunteer na kayong dako, kanang camera woman dito. Volunteer na siya kay estudyante man na.
estudyante man na niya, tagaan ra na siya kanang pahalipay sa GCare Health para lang makapadayon og serbisyo. Then kani si Brother Joy, di na siya driver sa LCM. Amo ra na siyang gihangyo nga mo drive. Walay driver ang LCM. Bisag katong sa unang nag-drive diri si Brother GR Asibal, o bisang kisa tong mga driver nag-una diri, walay driver ang LCM. Mga worker na sila sa GCare Health. Amo lang gihangyo nga mo drive. So wala sila nanginabuhi from the LCM. So kaning mga atong the other meeting mga dunay nangutana sa ako nga maaygo daw kuno nga daghang nag-support sa LCM kay nakapamalit og mga gamit, mga sound system, camera, mga kaigsunan, dili na donation sa LCM. Doon ay usa ka health company nga nag-supply, nag-support anang mga camera, sound system nato. Na ay nag-support ana. Dili na donation gikan sa LCM. Nalay nag-sponsor nga. Taga LCM rapod siya nga personnel nga nag-donate siya para lang pod nga ang iyang company nag-donate diha para sa LCM Media. Nagtukot na itong building, studio, dili pod kwarta sa LCM. Kwarta gyapon sa certain company. Kanang nagtukot tag LCM FM sa Cebu, dili na kwarta ninyo nga donation. Doon ay pipila ka tao nga sama ninyo tuktok pila ka ihap ka mga tao nga niangkon og pila ka mga kantidad para matukod ang FM sa Cebu. So walay donation ninyo mga kaigsunan nga kung tanan yun napahapak yun tanan sa buhat, patukod og FM. Although there's nothing wrong kung ang inyong donation ipalit na mo og soundbox, no problem. Pero honestly speaking, never from your donation ang ipamalit og sound system or television or camera equipments. Ang among mga travel, mga kaigsunan, never na gikuha gikan sa inyong donation. Amo na sariling kwarta, gitravel na mo, mga on me. Sa una, mga on ramig pastel diyang gagmay kayo sa kanang sa lugaran na diya. Ha? Kabakan. Gagmay kay sana niya, butang lang murag kugmo kadak ang manok sa tumoy. Para na mong pagkaunsa na niya, naluoy ang Ginoo, bago may mulakaw diri, buhatan mi ni atan og ninini og pastel nga dagko kay murag mga dagko pa sa kung kumo kadak ang mga kaigsunan nga makabungog nga mga pastel nga baga kay sudan. Onya, pagpaingon na po dere, gibuhatan na po mi ni Brother Sandy o Sister Miriam Digara o mga pastel gyapon nga perting dagko agyud tagsa ka tupperware mga kaigsunan gitapingan dayog mga sudan. So in ana lang ang life, it's not coming from the donations of the brethren. So I'm happy nga to ang ministry nabuhi for how many years until now nag-survive sa self-supporting ministries. Kung tithes ang hisgutan, mga kaigsunan, never ko magdawat sa inyong tithes. Kaya kung mugamit kong tithes, ang ako na lang personal nga tithes akong gamiton. I'll never tell you on how much my tithe is. Di ko magsaba ninyo, pero pwede na yun akong gamiton ang ang tithes mismo. So, labaw na ninyong tithes, hindi ko mugamit na ninyong tithes. Di magani ko mugamit sa akong personal tithes, how much more ang inyo ha? Galing lang, kaya doon na lang ko yung mga tao nga murag nisabay sa abusive words that LCM has survived by collecting tithes from the brethren. O niya, si Pastor Bilaber nagpahimulos ni Dako, ni Tambok, kay nagdawat og donation gikan ninyo. No. Mga kaigsunan, nalipay ra gyud ko sa Ginoo nga gihimo ko sa Ginoo nga sama natong tanan. We are all equal. We are all donors. Me myself is also a donor. I cannot explain, I cannot tell you in detail pila akong donations, pero pare basta kay parihat ang tanan. We struggled hard, we worked hard, we labored hard in order to donate. So manang napasalamat ko ninyo mga kaigsunan nga gamay na lang ta, kay nga naman sa atong kagamay, karong hapon, magsabot ta, despite sa nitabo kang Brother Marvin, nga nagsakit, ningon ana iyang panglawas, we will try to think big for Ipil Zamboanga Sibugay. Ang kay nga naman, kano sa man ito nabuhaton, time is short. Time is short. If we linger the time,
We can never expect on how long shall I live. Di ko kabalo. Amri na to matag na ang panahon, mga kaigsunan. So mintras may panahon pa, we'll do the best thing we can. Managing we will work as if Christ will never come. But we will live as if Christ will come immediately 1 minute from now. Mahimong magbuhat ta, mga kaigsunan, magnegosyo ta, manrabaw ta, as if di na yun mo balik ang Ginoo. Kaya uban na to, di naman mananong upalkata, kaya mabalik na ko nung Ginoo. Ang uban na to, di na magnegosyo, di nagko, magkuan na lang, mag-networking na lang, kaya para dali. Kaya, mabalik na ko nung ang Ginoo. No. Magnegosyo ta, ginagmay, dinagko, kaya nga naman, as if Christ will never come again. But we will live a holy life as if Christ will come again few minutes from now. So, magbinuutan ta, magkinabuhi tang balaan, sama sa paghuna-huna nga si Kristo mabalik na pila na lang kaminuto gikan karon. Time is short. Ambot para ninyo. I do not know if you still want to waste your time. Ganahan pa mong mag-waste sa inyong panahon. Karon unta, mga kaigsonan, may strong na gyud ako ang decision that I would be in Zone 3 Fellowship. Kaya since January until now, I've never attended their fellowship. Kaya nabisi ko sa mga outside power churches fellowship. Labi na kanaay namatay dito sa ilahang area, mga kaigsunan. Brother na to, supporter na to, mga kaigsunan. So, baga gyud ako ang pagbati nga dito gyud ko. Pero mga kaigsunan, wala na ko makahibo pag-announce sa radio that I will be coming here. Tingali, some of you did not know nga muanhi ko diri mo na nga, I don't know, as if po, mura po kuno ako pikianhin ninyo, no? Pero anyway, nag-message na ako sa group chat that I'll be coming or I am coming. My point is, naman ko sa kaigsuon na to nga nagpasibaw siyang gibati nga they want to support morally and every time any kinds of support for us if we will put up another LCM FM in Sibugay, Ipel Sibugay. Pero mga kaigsunan, akong ginahon ang ato mga kaigsunan dinhi sa Datagan o Tibuok, Western Mindanao, brethren. Some few ragtag brethren. I mean ragtag because we don't come here as a bulk of group of people, but we come individually as being prompted by the Holy Spirit. That's why we are here. So, mga kaigsunan, akong kitanaw that time is too short. So, na-feel na ko nga diri ang call sa pagpadali sa buhat. I hope everybody will stand and support together with me. Kaya nga naman, if we don't dream anything, nothing will happen. You try. If nobody will conceive a son, nobody shall be born. Kung walay magbuntis, walay manamkon, walay mataong bata, mga kaigsunan. So let's try to conceive the plan now. The prayer, the faith, to believe that soon someday, LCM FM will be established in Sibugay province. So we don't have to linger and delay the time because time is short. I do not know if you know that the time is short. Kung saan natang bulan na ron? June. Di ba bago rin na Christmas? Tanawa, duha ka buwan gikan karon. Mutungha na pod si kising ana. Si Jose Marichan. Mutungha na pod, mukanta na po na sa radio. Pagka September, mamasko na po na. So, mga kaigsunan, time is short. I would like to tell you that. I hope everybody is aware that time is too short. Gusto na ko dadon na ito matagusa kaunahuna sa pagpamalandong. Sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 21 and 22.
English Bible, King James Version, for then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. Murag sayop ang pagkabisaya ba, ningon nga dili na mahitabo. Ang bot pasabot mga kaigsunan, dunay dako kayong katalagman. Dunay dakong kaguliang nga mahitabo. Nga sukad masukad wa pa mahitabo og wala pa jud na hitabo. Wala maging nga dili na mahitabo. Wala pa nahitabo. Sa to pa if earthquake in General Santos City as of magnitude of 7.8 na hitabo na, there will be another one more than 7.8 magnitude. Saglan is 8.4. Doon na pa'y mas mahitabo pag yun yan ang mas dako pa. Gisundan dayon sa Venezuela, 6.9 o 7.1 and also in Japan as 6.9. Sunod-sunod mga kaigsunan, there will be more earthquakes to come. Sometimes, we are very complacent. Sugot na tagwa, anything goes. Sometimes we are not excited of the shortness of time. Sometimes we are not excited of our Savior to come very soon. But one thing I'm going to tell you, the nature is very excited. Usahay, baliwala rin nato, di ba? Okay ra tagbubalik ang ginugdili, pero I would like to tell you, nature cannot sleep. They always tell the whole world that Christ is coming back. Kanunay sila nagpahibalo ang kinaiyahan that Christ is coming back. Verse 22, except those days should be shortened, there should be no flesh to be saved. For the elect's sake, those days shall be shortened. Doon ay mahitabo nga sukad masukad nga mga pagpanghitabo nga wala pag yun mahitabo o wala sukad mahitabo nga mahitabo sa ato ang kalibutan. Dugay pa na, Pastor, no! The Lord said, time is short. I will shorten the time. Pamubaan ako ang panahon. Pamubaan pa yun ang panahon. Ang pagpamubo sa panahon, mga kaigsunan, dili para sa mga tao nga mga tikasan. Dili para sa mga taong dahug-dahugan. Dili para sa mga taong bugal-bugalon. Dili sa mga taong palahubog. Dili sa mga taong sugarol. Ang rason nga nung pamubaan sa Ginoo ang panahon, paspason ang panahon, para nimo nga luwasonon. So, let us stand up now and claim and accept that this time is for us. Don't be discouraged at the time. Sa una mga kaigsonan, the people wanted to save time rather than money. No, I'm sorry. The people wanted to save money. Nabali. I'm sorry. The people in the past wanted to save more money than time. Di ta mag-aeroplano kay mahal, magbarko lang ta atog Manila, di ba? Bahalag tag-upat ka adlaw maglutaw-lutaw sa dagat basta kay nakasave og kwarta. Papilion ang mga tao kaniadto panahon og kwarta. Mas pilion nila ang kwarta nga may lang i-save. Pero sa dihang ang atong panahon karon, nasayra na nato mga kaigsunan nga time is too short. I do not know who is stealing these people around the world who are non-believers of the Bible. The time is short. Kinsa kay gasulti nila? I have noticed them that they are now saving time more than money. Ang mga tao karon bahalag mugastog dako basta kay makasave og time. Sa una magbaktas, karon magtaksi, di ba? Magbaktas tayo kay sayang iplitig taksi. Karon magtaksi na. Sa una magbasta di ta mag-private car kay kagasto na mag-private car tayo. Magbasta para makadagidot. Karon ang mga tao sa kuway kwarta mangutang, mag-loan og sakyanan para lang yun mag-car. Kaya nga naman, they want to save time rather than money. Kaya nga naman, everybody know that time is short. In the place where we are in, time is no longer
shaking us up to enjoy more, but it is shaking us down to suffer more and a lot. Grabe ang atong panahon karon mga kaigsunan. But I would like to tell you, kung ang mga negosyante nga dili nagaulig ikapulo, kung ang mga mag-uuma nga wa mag-ulig ikapulo, ang mga trabahante, mga nanginabuhi nga wala mag-ilag Ginoo, nagkayod og taman-taman because they believe that time is short. How much more we are? Don't forget that the shortening of the time is not for them. This is for us. The Lord said, for your sake, the days shall be shortened. The status of time in waiting for Christ's return is something breathtaking. Hangak mga kaigsunan. So when the Lord said that I'm going to shorten the days, it is because of you. This is for your sake. Meaning, this is for your blessings. Kabalo ba mo mga kaigsunan, katong pandemic, para to nato tanan. Para to sa atua. Para to sa makatawhan sa Ginoo. Tanawa, human sa pandemic, mipaspas ang online evangelism. Nakuha niyo ang point? Ang problema lang kay kitang mga Adventista, mga batanon, wala ta manghimulos, wala ta kasabot, bisan nilabay na ang pandemic, ang tanang relihiyon, dili kay Adventista lang, nag-online evangelism na, ang atong mga batanon, nagsigig anas TikTok mga kaigsunan. Watang kasabot. Karon dunay programa ang ato ang SSD nga digital evangelism. I do not know nga ang ato ang communication director gikan para bagyo na sa Western Mindanao, si Pastor Kidit. Nagsige nagsuroy mga kaigso nagkandak og mga seminar about digital evangelism. Dito na open ang mga hunahuna sa mga tao nga ang evangelism must be done online. So we have to work hard for this. Ato ning sabayan mga kaigsunan. Kaya nga naman, we are now in the last days and the shortening of the time, it is for us. That is for our sake. Although it's a breathtaking, what is breathtaking? Hangak mga kaigsunan. Hangak, kaya nga naman, ay gusto man tag enjoyment, gusto man tag leisure, gusto man tao ka ng happy-happy, katawa-katawa, bahakak-bahakak, nga walay pulos. Pero mga kaigsunan, if we will pray to the Lord, nga ato ang happiness, ang atong enjoyment, naa sa buhat sa Ginoo, I believe makasabot mo nga ang pagpamubo sa panahon para ni nato mga kaigsunan. Para ni nato. Remember, balik ta sa 24:21, chapter 24, verses 21 and 22. For then shall be great tribulation. Dili gamay nga tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. Walay sukad masukad nga hitabo ni nani, na ay mas grabe ka dako nga mga linog, dako nga mga bagyo, dako nga huwaw, dako nga katalagman, dako nga pagkadautan sa kalibutan, ang may tabo nga sukad masukad, wa pa may tabo. When will it be? No worry, because the time shall be shortened. Pabuban sa Dios ang panahon. Duha ka punto akong dadon ninyo karong utuha. Number 1, great tribulation such as was not since the beginning of the world to this time, no nor evermore shall be. So, tribulation. Number 2, for the elect's sake, those days shall be shortened. So duha ra gyud akong ipabalo ninyo karon. Manguli mo nga duha ra gyud yung bitbiton. So dali ra nimo man atong wali ron kay duha ra makabuk inyong timan-an. Dunay tribulation nga sukad basukad, wala pa mahitabo o ang panahon gipamub-an para kanimo ug kanako. Unahon na to ang great tribulation. Unahon na to ang dunay dagkong mga kasakit nga may tabo. Yung pastor, grabe na yun yung kasakit ako nagyan. Kulang pa na. Kulang pa na. Ako ba yung pastor? Yan po bisigino nga tama na, di na kaya. Who told you nga di na kaya? Nalimot mo sa saan ni Kristo? 1 Corinthians 10:13, walay pagsulay nga moabot nimo, nga di nimo marangan.
Sa tanan nimo mga pagsulay, ang Dios nag-andam og lutsanan. Si Ma'am Ibib ganina, grabe di mapunggang ba istorya. Grabe yun yung istorya, experience tanan lang. Ako naminaw lang ko siya ha. Pero doon ako yung nasabtan isang statement mga kaigsunan. Siya ni abot gud among bayron pastor og 600,000 kapin. Nya asam nagi ka ng kwartaha. Na manghatod og tag 250,000, na manghatod og tag 50, 100 tanan. So, mga kaigsunan, I would like to tell you, sultihan ta mo mga kaigsunan. Unya, kana nga tribulation, perte na ng bugata, grabe ang ilang naagian. Pero sultihan ta mo, ang Ginoo nag-andam og lutsanan. Amen? Wala na kulang. Kinsa man kunoy, beka mo daw, tuyo, pagunahon na daw ko, kung panitag ako kunoy maingon ana. Do you think 680,000 will come to me? Nga sa una, kung masakit ko mga kaigsunan, I hope, pero okay ra. Sa una, ma-hospital ko, daghana manghatod og hinabang, uy. Prutas, pagkaon, tanang basta kay, naman ko sa ward ito, naitabog itong na bali akong kamot. Basta grabing hinabang mga kaigsunan. Buragog, dinagod ni mo mahinumduman nga, dunay kalisod, kay grabe mag-comfort ang mga brethren. Pagkaon pa namunga og mga prutas pati daghana, di man namo mahurot, di man ako mahurot. Gipanghatak ko sa akong igsuon sa mga taga-ward. Kada adlaw mang distribute akong magulang og pagkaon mga prutas sa mga kauban des pasyente sa ward. Ang bayro nun niabot og 250,000 dako naman na sa una. Nabayaran. Ang mga kaigsunan nagtinabangay og donate mga kaigsunan. Kinanak ang mga kaigsunan grabe mo hatag. Na-admit bitaw ko hospital ka usa mga kaigsunan karong last lang ba? Admit ko, kanang heart attack ko ba? Wala na may nagpadala? Wala na. Buwato dito mga kaigsunan, mag-ampo. Pero okay na, salamat sa prayer because I need it. I need it most. Pero wala na may maghatag, wala na. Wala na tong mga grabing bungang mga prutas, wala na tong mga kwarta, wala na yung tanan, wala na. Nakaingon ko, di na ko mausap og pa-admit. May man tos ona kay, ma-admit ko, daghang mga muhatag, pero ni usab kog pa-admit, wa na nang hatag, oy. Maura ng istoryaha nga sa una, maligya akong suya milk, 300 ka botilya in a week, horot. Kaya ako sa kaya motor man, karga, mga icebox, mawa ko, kung ko makita, mag-anak na ko kung mag-drive. Kaya sa atubangan na pa'y icebox. Horot, oy, 300 ka botilyang tag 1 liter, horot na, tibok semana. Niabot ang panahon nga nagsuya milk ko, 50 ka botilya, ikarga na kong pick up, di pag yun mahurot. Kung mabalik, tingali kong motor ang service to para mahurot. Kaya sa nabara na ang service, di na mahurot. Sa una, mabalik, 20 ka buok, 30 ka buok, kaya ko lamig yun akong suya milk, pertig yung lamig sa suya milk. Nyamora man gyapong timpladaha, nabara nagikargahan, pastor, isa lang, ang mamalit, tag 30 ka buok, isa nalay paliton. Dito ko kasabot, gaway lamig akong suya milk. Naluoy rin ito sila mga igsoon. So my point is this, sa atong mga kalisdanan, God is preparing the way. God is preparing the way. Mugamit sa mga katauhan, mga kaigsunan, para sama kang Elijah, gigamit ang uwak, sama kang Elijah, gigamit ang taga-Sirepta nga babaeng biyuda, nang gamit ang Dios o mga katauhan para masulbad ang problema siya mga magbubuhat. And He will do it again. The same thing in our time today. Busa mga kaigsunan, no matter what the tribulations will be, doon na tayo gitawag sa tribulation mga kaigsunan, duha lang po kabutang akong hisgutan. Pradali na tamahuman. Duha man to kaputo kinano, tribulation o kanang shortening of the time. Sa tribulation po, duha lang po kabutang akong ihatag ninyo. Anxiety in natural environment. Number 2, anxiety in social environment. Simple lang. So unsa man ang mga tribulations atong magian pastor, dunay kaguol, dunay kaguliyang nga moabot sa tong hunahuna sa tong palibot. Number 1 sa natural environment. Number 2 sa social environment. Number 1, anxiety in natural environment. The groaning of creation, natural disasters, famines, pestilences, and earthquakes are seen as birth pains. Jesus stated that as time progresses,
toward His return, the frequency and intensity of these natural disruptions will increase. Sa natural environment, doon ay linog, kamatay, doon ay gubat, doon ay kalamidad, doon ay kagutom, doon ay mga linog, nga makita na to mga kaigsunan nga pariha kasakit anang babaeng talianak. Kami mga lalaki, wagi may kabalo kung sana. Dahil po namong pain. Kamong mga babae, ang inyong pain, taman ramas sakit kayo, agay, pagawas bata, agi naman ilitukon. Matsin, yung doktor, agay man to, ginakaroon, agi naman po. Muna mabutog na po, kabuk anak, ay sorry. Mga kaigsunan, ang atong kalisdanan karon, tanan nga mga kalamidad sa environmento, mag-anam ang frequency. O sa may frequency? Ang pagpanghitabo nga, ang gipaspason ba? No, ang kapaspas sa pagpanghitabo. O ang intensity, o sa may intensity, ang gibugaton sa pagpanghitabo, mo bugat pa yun na, mo paspas pa yun na, sa dili pa mo balik si Kristo, magkadulos pagbalik ni Kristo. Na ay one of the comments of Ellen White nga mag-abot ang tikod sa bagyo. Laliman ka niya na. Ang tikod ba, mura magtiil ba nga, makapandol-pandol na kay magsunod na. Sa amo, bata pa mi sa una, ang bagyo mahitabo sa Cebu kay bagyohonon man ng Cebu. Nya yun ako mama, doon mamalitag Mindanao kay bagyo, tinoo dili. Wala bagyo sa Mindanao eh. Ang sa Mindanao, kuan man, lahi man. Kana ang buto-buto. Sa mga bata pa mi ha, kay gubat man to sa Cotabato, between blah blah blah. Okay. So, kaigsunan, mga usa o duha lang bagyo kada tuig ang mitabo sa una. Karon, kay ang bagyo nga lang mag letter A, letter B, letter C. Karon mo abot na lang letter Z, mo balik na lang pug A, wa pa mahuman ang tibok tuig. And that will increase more. The closer we become to the closer we are to the coming of Christ, mag-anam pag yung nagkabugat o kapaspas mga kaigsunan. Linog sa Bugo, Cebu. Bagulang na itabo. Wa pa'y duha kabuan, bilabay tuig. Kara ba itong tuig ha? Parang this year. Gibahaan na po dahil ang Central Cebu. Lunop ang Manila. Karon ang awahi, linog sa Jinsan mga kaigsunan. Ningani kay buntag sa iyo. Kay nagabi pa ni puno ang Jollibee. Ingnan nga di masigig pangaog Jollibee kay ang pagkaon din ha, sorry sa mga tag-iyag Jollibee. Bisag unsaon di man gyud mo magsilbig asa ta mag-abot ani. Taas kayong methylculantrin ang mantika sa Jollibee ug McDo, Kenny Rogers, Maruyaan ug uban pang mga pinirito nga mga pagkaon. Stop eating from those restaurants. So unsay nahitabo? Mangani kang ginugugmahan. Buntag sa iyo nahitabo. Kaya nagabi pa, hunlak perting daghana. Ultimo gud si Jollibee nadatugan. Wa kadagan. Nagbuhat na lang ang AI o kanang nidagan si Jollibee. Itamagan, itabangan ni McDo. So, imo masabtan mga kaigsunan, ang mga department stores, ang mga government office buildings, nangaguba mga kaigsunan. Sa general, sa Glan, mga higalag kaigsunan. Ang ilang karsada, Y building, pero nanganaog ang mga dagko kayong bato, saon man na nimo. Perting tayog sa bukid. And I would like to tell you, ultimo ang ilahang provincial capital o municipal buildings kaigsunan nangaguba sa Glan. Sa Venezuela, 7.2 guba ang ilang mga condominium, ilang mga dagkong building. Sa Japan, 6.9 guba ang ilang mga building. Paglinog atong sa Jinsan mga kaigsunan sa Davao kay 6.8 baya. First time ko nakapalit og
I don't know, palit. Kay kung mag-postpaid manggug ka sa Globe, kadat duha ka tuig, kambyuhan imong cellphone. Kato imong cellphone, imuha na to, pakuhaan po ka nagbago na pong unit. Nya, ni-testing ko ng honor, kay lagi ko no, ibundak, dili, mabuak ko kani. Kay may pagkatanga ba itam, sikaw ka tong cellphone. So honor ang gikuha, nalipay ko mga kigsunan kay lupig ang kuwan, singa na ng kanang iPhone. Kaya ang iPhone, di man siya mo alarm og nailinog. First time tong ikuha, kano nag-alarm man niya niya, earthquake. Iko kano nag-alarm man niya? Mga 5 counts after to 6 counts, dilinog. Iko ay pastilan mo alarm din akong cellphone og linog. Nara ko sa dito sa kwarto, ang akong magulang, na may mga kabataan naman dito sa balay, nagnawagan na gawas na gawas. Ituktok ko sa akong maguwang. Sa gawas ba? Pagkabalo niya, gagaampo day ko, gibiyaan na lang po ko niya. Kaya ako una-una, ganun pataka man kuno kog dagan. Kamo, og maglinog sa buhaton. Dagan, cover and hold, asa man. Dito sa karsada, kinabuak. Kung sa may buhaton nimo, diba? So, wala ko mudagan. Ampo na ko ginoon. Ako magulang siya. Pasik ba sa kanina, madatugan ko. Kanindo tra, madatugan ka ampo, diba? Kanindo tra. Sige, linog ko ginoo. Ako yung na-feel ginoo nga ang kalibutan, wala yun ay klaro. Kaya diba, bingo marita nga, kanang imong balay, imong nang butangag pundasyon, butangan imong nagputing nga ligon, para imong balay, dili matumba. Nanaon sa naman, hasta ang yuta, ang imong gibarugan, mura na magtubig, galutaw naman. Ang yuta atong panahon, abot diri sa kusog ba diri sa inyo, ha? Pamo kay balo nung galinog dito, no? Ha? Niubas ilang dagat diri? O nanagat na mo, tamog isda. So, dito na ko napansin ba nga, ang yuta wa na'y kusog. Isaias Kapitulo 24, versikulo 1, basahan ninyo in the last days, ang yuta maglabyog-labyog, murag duyan, nga murag way gagunit. So wa na'y kusog ang yuta ko, ha? Ultimo yuta di nakasaligan mga kaigsunan. Narabay mga tao sa itong palibot karon nga grabe sila ka ungo og yuta. Na kay ang rindiro mga nagsuon kay wa pa may muhon, saging ang gihimog rindiro. Saging. Ang saging itusok sa man o manimong ilhanan ha, saging. Ay ang mga saging nangamatay waray duha ka buwan. Kabalo mong nangamatay, sige mag-irog-irog sa mga igsuon. Di kagabi irog diri. Ingon day, giirog niya, ugma ako na po ng irog. Pagkaon niya na po kalog, giirog na po. Basta kay ang saging, waray doon kabonin, namatay. Sige, irog-irog, mga kaigsunan. So, wa na'y klaro ang atong yuta ng kalibutan na. Wa na'y kasaligan kaigsunan. That's why, the Bible is telling us, Jesus Christ even Himself has declared, and there shall be signs in the sun and in the moon, and in the stars, and upon the earth, distress of nations, with perplexity, the sea and the waves roaring. Wala na'y kasaligan, dagat, wala na. Ambot nga nung ganahan mo, mangligog dagat. Mingon din, igsuon, magbransa baskulta, magkuanta, mag-VBS ta. Pilay imo. Paan miya na, namin lakaw, magninong ko kasal. Paan miya na, magbugha mi nagkahoy, magabas miya na, magsiminto mi. Kay Bransa Baskol man, Vacation Bible School man. Igsoon, ligo tagdagat kay 13 Sabat. Oo, di ba? Sige. Ang sabi niyo, spaghetti ako, manok ako, basta bibuha lagi. Pero magtulda, magwali, wala eh. Perting mingawa, ambot ka deres na tagan, ako kibalo. Pero pangaligog dagat, niya pagkahuman, kung na'y malumos, ginoo, anong nalumos man niya, pastilan. Nangato mo kagusan, wala. Paano nangato kagusan? Na. Wala mo mapil sa trending di ay. Nako mga kauban, kaadtoon na ba? Magdadaw sila kamera. Ambot, magunsa sila, mag-live daw sila dito. So, verse 26. Men's hearts failing them for fear, and for looking after those things which are coming on the earth, for the powers of heaven shall be shaken. Kung maglantaw ka sa ugma, wa naging klaro ang kalibutan. Ang atong gobyerno karon, tanawan yung gobyerno karon sa Pilipinas. Wa naging klaro.
Wala na klaro mga kaigsunan. Di na ako mangumentaryo pero kamo na nahibalo nga wa gyud klaro na. Dili na kasaligan mga kaigsunan. I'm not inciting sedition ha. I'm not inciting sedition. Sila mismo di na makasinabot. Unitem di na makasinabot. Ang Senado di na makasinabot. Ang Congress di na makasinabot. Dili sa ubos sa unta man ni. Sa una kini mga planeta ani nagdagway o. O gubo kanang kuan kay ba kanang kalat ba kalat. Karon ang dagway sa tong planeta ron inana ng isa. Aligned na sila. May balong mo. Mutan na mo makadlaon mga alas 3, alas 4 sa kadlaon. Makitaan man ninyo, maglinya man na sila tanan. Maglinya na sila. Pangita mo mga bituon nga naglinya gikas sa mga pino kayo ato ni dako kayo. Unto paingon dito atubang sa adlaw. They are not stars. They are planets. O you see, nani ang dagway sa una. Nagkatag-katag sila sa orbit ang mga planeta. Pero karon, ingon ani na ang dating mga kaigsunan. Ang porma. Stress and anxiety in social environment. Unsa man pod? Ato ta sa 2 Timothy chapter 3 verse 1. This know also that in the last days, what? Perilous time shall come. O inig-abot sa ulahing mga adlaw. Are we now in the last days? Yes or no? Yes. Gubot. Malisod ang panahon. Lisod yung kaistanan. Lisod yung kayo. Di ba magnegosyo man ta? Magnegosyo man mo, di ba? Kaya manginabuhi mo. Hala, pag negosyo mo, pag inabuhi mo, lisod-lisoron mo maayo. Pertig yung lisura. Mulukat pa kag DTI, mulukat pa kag DOST, lukat pa kag wato pa kag business bureau, lukat kag business permit, maglukat pa kag kanang sidula, lukat pa kag kan BIR, tanan-tanan kaysanan. Unya sa imong negosyo bantayan kag mayo sa BIR. Halos kadi ka kalihok. Hala tanan collection tanan. Unya ang ilahang pangayon nga 10% sa gross pa gyud, mas may pas Biblia kay sa net income pa pangayoon. That is true. Perting lisura gyud ron. Mo na ang mga negosyante asa sila mubunal sa consumers. Perting paita gyud lisod kay panahon karon. Unya negosyante ka. Nakay kuan, nakay income tax, nakay kanang business permit, nakay mga papilis nga negosyante ka. Magpa-admit ka? Kung magpa-admit ka, dili ka ka-avail sa zero balance. Pero wa kay trabaho, gapalaboy lang ka sa karsada, unya pagkahuman ma-admit ka, pagka-admit nimo mo ato ka sa barangay captain, ato ka sa congressman, zero balance, pagawas nimo wa kay nabayaran ng piso. Nakuha ninyo? Perti pagkatuwad yun sa tuang panahon mga kaigsunan. Perting paita, perting lisura. Pero unsay nakapalisod? Shooting in Tacloban lang imagine. Mga bata na musil dito sa Tacloban. Nya anay mga komentaryo nga kini kunong isa doon na siya kaparihag tupi. Kini pong isa doon na kapariha og t-shirt. Ambot unsa nga mga tupi og t-shirt mga kaigsunan. Pero sultihan ta mo, kining kaguliyang na to sa tong kalibutan karon, kaguliyang sa environment o natural o social environment, kaning tanan paspasan sa Ginoo ang panahon kay kung dili niya paspasan, basig walay maluwas. For the elect's sake, pamuban niya ang panahon. Kabalo ba mo nga niining mubo nga panahon, ang atong focus is the preaching of the gospel? Ang pagwalis may balita. Mateo 24:14. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. And then shall the end come. Iwali ang may balita sa tibok kalibutan o sa tanang kanasuran isaksi. Matapos ang kalibutan. Gubat sa Iran, dili katapos kalibutan. Sumalagod ang Ukraine o ang Russia, matapos ng kalibutan, kinagubat. Hangtod karon siya pa man sila gubat. Nalinaw-linaw naman, mubalik na po. Wa man gyapon matapos ang kalibutan. Kabalo mo sige paabot para matapos ang kalibutan? Ikaw ang gihulat. Ako ang tibok iglesyang Adventista del Séptimo Día kay kining 70 Adventist Church mao'y gipiyalan sa Ginoo sa kamatuoran aron i-display sa tong kinabuhi
ang kamatuoran ug atong iwali ang pulong ug atong kinabuhian. Ang yawa pod mga kaigsuonan, although ang kamubo sa panahon para atuan na, ang yawa nakamatikod po siya nga mubo na lang po ang panahon. Kabalo po ang yawa. Kabalo ka. Revelation 12:12. Therefore rejoice ye heavens, and ye that dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and the sea, for the devil is come down upon unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time. Ang short time, this is for our sake. Sa yawa pod, ang iyang short time, that is for his wrath. Nakuha ninyong point? Now, istorya ta. Let's make a real talk. Tungod sa kapaspas sa panahon. Sa puton mo. Saan ang orasa? Saan na? Gisapot mo. Ha? Wala. Kinsa may sapoton sa kapaspas panahon, isang kamot. Kadali ba? Ipangsapot mo, mura mo giyawa. Mo man nagibuhat sa yawa. Basaha ang yawa, gisapot, kay bubo na lang yung panahon. Wala sa putay. Peace of mind, please. Relax. Sorry sa nang isa. May payotan na nga ito sa datagan natin. Natamalik dito bala mo. That is the concept of the devil. Tungkol kay mubo na lang yung panahon, waman ko siya paglaom. Wala siya gilantaw nga paglaom. So sa puton siya, kaya nahurot na yung time. Pero kitang mga katawhan sa Diyos, bisag mubo na lang itong panahon, dili ta sa puton, happy gyapon ta. Kaya nga naman, ang mga sulad singers, nasa alawiton, luyo sa adlaw. Ang nag-control sa itong time is the sun. But there is still time beyond the sun. And that is our hope. Mao na itong paglaom kay igsunan. Dili ta mo sabay ang mga taong way paglaom nga pang saputo na lang kay wa nay panahon. Kaya balo mo kay igsunan. May nang may balot ang tanan. Tungod sa panahon nato nga grabe ang tribulation, grabe ang stress, grabe ang anxiety, it is wise to become health concerned individual. Pataka mo kaon. Pag alboruto na inyong ulo, mga inyong heart, pagpalpitate. Inom mo kape, inom kape. Enjoy, palpitate later. Pag abot sa stressful time, heart attack. Ako di man ko uyon anang moingon ng mga reform nga ang nagkaon og karne di maluwas. Di ko uyon yan pero uyon ko nga in the last days everybody must be a vegetarian. Must be a health conscious in the last days. Nga naman, grabe ang stress. Every day nag-escalate ang mga problema, mga kaigsunan. Every day nagsaka ang mga kalisdanan. Tag-as kitag blood sugar. Kung sa may tabo na to, mano maghangak ta, paning kung tagbugnaw, mga watong kusog, mga kaigsunan, sa panahon sa problema, manang mag-wild na lang. Ang yawa nga nung gisapot siya, kay mubo niyang panahon, palakaon man siya baboy. Ang yawa. Di siyempre taas kayo sa kolesterol. Nga man tayo palaka og baboy, mga kaigsunan, saan tama niron? Matingala ta, nga ang yawa palakaon og baboy, walay health concern ang yawa, wala siya pakialam siyang health. Bisa ko siyang kaunon, why problema? Kaon siya tanan. Ang iyang sakit, diabetes, ang iyang sakit kanang high blood, iyang sakit heart problem, iyang sakit arthritis, diri po ta sa makatawhan sa Ginoo nga mga health conscious kuno. Ang sabay mga sakit na to. Mao gihapon, high blood, mga stroke, heart problem, arthritis, diabetes, parehar gihapon. Why? What made it the same? Brethren, this is the time for us to make a check, a fat check.
on our health habits, health practices. I-check na to itong mga health practices sa mga kaigsunan. And make a change. Make a change. Kisa pa yung manginom drink soft drinks bisan kamot. Kaulaw. Di ko maingon ninyo nga parehas mo siyawa. Promise. Kisa may manginom drink soft drinks pa bi. Lagi no. Oh, thank you for being honest. Katungwa mangisa, sorry for not telling the truth. Kisa pa may manginom niyo drink kape. Daghan pa kayo manginom kape lagi. Naiisa din wa mo isa. Wala na ka maginom lagi. So, mauna nga atong mga balatian pariho. Kaya nga naman, ang atong pagkaon pariha sa pagkaon sa kalibutan. Unsay trending nga pagkaon sa kalibutan, ato pong ginakaon. Then sa panahon na to karon, very stressful ang panahon. Grabing sapot mga kaigsunan. Munang no wonder, saputon po bisag Adventista. Sa kapaspas sa panahon. But don't forget, ang kapaspas sa panahon, this is for our own sake. What Ellen White said, matod pa niya mga kaigsunan, solemn, the time is very solemn. Solemn, serious times are upon us, and perplexities will increase to the very close of time. Ang atong panahon karon matod pang Sister White, solemne na kayo. Pero kita maggara pa ta, magyaga-yaga pa ta sa tong time. Ang atong panahon karon balaan kayo. Sagulan pa nato, usikan pa nato sa mga TikTok o mga reels videos nga way mga pulos. Kisa hiling nyo rin mo tanog mga reels ng mga salida nga putol-putol bitaw. Ngunya ang naong papareho ra, ang sinina mahumaora, yan ang laing istorya. Iyon ko, batiag yun ang salida nga hinimog EIOA. Mora yung dagwaya. Ang background, ang mga bangko, ang lamisa, mora pero lain og istorya. Ang sakyanan, pareho ra, wow. Pero we still want to watch on them and without knowing that we are wasting our time. We are just wasting our time. Duha lang inyong buhaton mga kaigsunan. Either to dedicate your life to become solemn in the last days times, or you are going to waste your time by the things of the world. Duha lang kabutang. Magbalaan ka, alang nining bala ang mga panahon, or usika nato ang atong panahon sa mga butang nga naa sa kalibutan. Ngano nga ang mga tao bisan pag mag El Nino baliwala nila. I'm talking about El Nino because El Nino is a result or aftermath of alignment sa planets. I'm talking about kini mga bagyo, mga linog, aftermath na sila sa alignment sa mga planets. Climate change, okay. Nganong baliwala nato mga kaigsunan? Kay baghiskot ng litang mga linog, disaster suban pa, namanday ka ng words from the elite people, mga scientists, nga moingon nga, ay kuan ramana kanang tungod maguna sa climate change. Nawala ang tungod kay crisis coming soon. Ang alignment of planets, tanawa silang explanation. Matod pa nila, doon ay tulo ka klaseng alignments of planets. Small, major. Number 1, duha nga tus upat ka planets may tabo in every year. Major alignments from 5 to 6 planets happen about every 1 to 2 decades. 20 anyos may tabo. Muna lang explanation. Just as the recent 7 planets alignments in early 2025. Nagkakitabo na siya in every 20 years. An alignment of all 8 major planets. Isa na lang awa pang moapil, ang Pluto na lang. Pero ang 8 major planets, naglinya na tanan. Matud pa mga kaigsunan. Kani,
all alignments of all eight major planets within a relatively close 180 degrees wedge of the skies happens roughly every 175 to 180 years. So walay pakialam ang mga tao. Ha, nag-align ang planets, dili ta manganda mo eh. Natural raman di ay na. You see? Uy, hapit ta ka mamatay. Manganda na ta. Natural man ang mamatay. Part of life man ang mamatay. So ingon ana ang pamaagi sa kalibutan. Inana ang pamaagi sa kalibutan. That's why, paminawan ninyo. 2 Timothy 3, 1, 2, 3, 4, 5. This know also that in the last days, perilous times shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Kung kita ka ng klase sa mga tawhan nila, mga batasan, ayaw na sila kanilang batasan nila. Turn away from their characters. Nagkakahitabo na sa atong panahon karon, pero we become complacent. Kaya nga naman, na-explanation ang kalibutan. Kita po, ay mga pilta, mag-tree planting ta. Although there's nothing wrong with tree planting. So mag-tree planting ta. Kaya para masolban ang problema sa kalibutan. Rather than preparing our life for the soon return of Jesus Christ. Nagsaka ang kamahal sa palaliton, ay maningkamo ta, magkugita, without in their consciousness that soon Christ is coming back. Ang political instability sa kalibutan, gubot kayo mga kaigsunan, baliwala ra po na nato. Kaya nga naman, ni-appeal ta sa istorya, ay gikuan maguna, politicalize maguna siya. Kuan maguna siya, tuyo, pagitaan ko na isang sayo para mo na. Kita po mo simpatiya po ta. So kanawali mo ta, nga mga Adventista diya ta, and we are preparing ourselves bound to that heavenly kingdom. Nawala ta sa passing. Imbis pagkahitabo sa kagubos politika, magpadaplin ta nga, oy, let's study more about the Bible. Let's preach the gospel because Christ is coming back. Wala, oy, ni-appeal tag lahugay sa politika, mga kaigsunan, sa issues politika. That's why Jesus Christ said, and there shall be signs in the sun and the moon and in the stars, and upon the earth distress of nations with perplexities, the sea and the waves roaring, men's heart failing them for fear and for looking after those things which are coming on the earth. For the powers of heaven shall be shaken, and then shall they see the Son of Man coming in the cloud with power and great glory. Verse 28. Nara ang sulbat sa verse 28. Imbis maapil kag kupay sa kalibutan, maapil kag kupay sa stress sa negosyo, maapil kag kupay sa kagubot sa kalibutan, mga kaigsunan, the Lord says, and when these things begin to come to pass, look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. Tindog, iyahat mo mga mata sa langit, kaya imong kaluwasan nagakaduol na. Sometimes, tungod sa ito panginahanglan sa ekonomiya, ma-stress ta, ma-anxious ta. Wala ta kabalongan, ni-apil na tag ka-anxious sa taga-kalibutan. Ni-apil na tag ka-stress sa mga taga-kalibutan. O kung sa ilahang stress, mabuhay ito ang stress. We don't remember, or we really forget. Nga matud pa ni Ellen White, those who accept Christ as their personal Savior are not left as orphans. To bear the trials of life alone, He receives them as members of the heavenly family. Ayaw mo kalimot, kutob sa nialagan ni Kristo, di mo biyaan ni Kristo kaigsunan. Gidawat mo ni Kristo nga membro siya pamilya sa langit. He bids them call His Father their Father. Gitugutan mo nga tawgon niyang amahan, nga inyong amahan. They are His little ones, mga pinalangga mong anak ni Kristo. Dear to the heart of God, bound to Him by the most tender and abiding ties. Desires of Ages, page 327. Brethren,
Despite sa atong panahon karon. Despite sa ato ang kalibutan karon. This is for us. Ang kagubot, kaguliyang ato ni. Para ni sa ato, this is for our sake. Ang panahon nagakamubo, this is for our sake. And what we need to do, to preach. To do the work. Maiksoon, kung ninyong gibati, nga we need to continually support the Loud Cry Ministries. Suportaran na tong LCM, kung tanang buhat sa iglesia. Labi na yung pagpatukod ng another FM station in Ipil, Zamboanga. Muhangyo ko ninyo nga while singing, please stand with me. Then I will offer you a prayer. Yes, for your commitment, thank you very much. Kanay inyong commitment, mga kaigsunan, suga na nga muiwag sa tanan. Shall we bow our heads for prayer? Ama namo, salamat kayo nining takna, Ginong Dios. Ngang mga tribulations o ang kapait sa panahon, kamubo sa panahon, kalisdanan, tanan, para ni amo adi ay. Para ni sa among kayuhan. Kaya kung dili nimo itugot ang mga tribulations, dili nimo itugot ang mga kalisdanan, mga pag-antos, o ang kamubo sa panahon, base walay maluwas. Salamat nining tanan nga mga stress sa kalibutan, Ginong Dios. Mao ni ang hangin nga daw bagyo nga mohapak sa imong iglesia Adventista del Séptimo Dia. Mao ni daw hangin o bagyo nga mokunos-kunos sa mga kaigsuonan nga nagsuporta sa imong buluhaton. Aron mulupad og kusog sama sa tulo ka mga malulunda nga pinaagi sa maguros nga hangin ni kusog ni sutoy ang paglupad aron mawali ang mga balita. Ginoong Dios, dakong handom na mo karon, that's why nagatindog kami sa mga tubangan karon. Bisan gamay ra kami karon, pero among ihalad among kinabuhi, dining mubo nga panahon, magtigom kami mga salapi, wa mi kabalog unsaon mi nimo pagpanalangin. Pero gatuo mi nga imo mi panalanginan para makatabang kami sa pag-put up og another FM station in Ipil, Zamboanga. Kung doon na pa'y naminaw ini karon sa online, kunya ni kumitar gihapon sa samaong pagkumit, panalangini po sila, Ginoong Dios. Ug ang tanang nakadungog ini nga mensahe sa radyo, panalangini silang tanan. Ako nga ministro sa mga balita, nangaliupo kanimo, Ginoo. Nga kini nga mga kaigsunan nga ni kumitar karon, nga mutabang og put up og another FM station in Ipil, Zamboanga, Sibugay. Panalangini. Ug ang tanan nga mga dapit mabutangan og another FM station para mo kuyanap ang pagwali sa mga balita bisan sa malisod nga panahon. Pasayloa kami sa among mga sala, Ginoo, para way makababag sa among mga commitment o dedikasyon diha kanimo. Kuha imig mga balatian sa panglawas aron magpadayon ang buluhaton imong gipasangon kanamo. Kuha imi sa mga problemas puloy-anan o sa problemas paninapi aron walay makababag kanamo diha sa imong buluhaton. Buo imig daghang panalangin, Amahan. Kanang panalangin imong gisaad nga wa nay kabutangan, labi na nining mubo na lang nga panahon, piyalimi og daghang paninapi para makatabang sa imong buluhaton. Giyahi kami nga bisan pagdaghang paninapi nga imong ipiyal kanamo, di mi mawala sa kalibutan. Sa pinasay, Amahan, among gidala kanimo si Brother Marvin Obena. Salamat, Ginong Dios, pagluwas mo siyang kinabuhi. Dalaygon ikaw sa ngatanan. Og niining takna, Ginong Dios, bilang imo siyang pangulo dinhi sa buhat dinhi sa LCM chapter sa Pagadian City o sa Western Mindanao. Ginong Dios, ipakita in taon imong grasya kaniya. Siyang asawag mga anak nga dili kulang ang imong gugmag kaluoy para kanila. Ihatag kanila, Ginong Dios, ang kadasig, kaalam, may panglawas, kaligos pagtuo, samtang si Brother Marvin magpadayon sa pag-lead out nini nga buhat, nga dili makulangan, walay mawala kanamo hangtod sa imong pagbalik. Salamat, Amahan, sa mga pamaagi mo nga daw dili mi makasabot, pero ang tumoy niini panalangin ug kaluwasan. Salamat sa mga kapakyasan tanan, salamat sa pagtubag mo sa mga pagampo, sa ngalan ni Jesus nga among maluluwas. Amen. Be seated, please. Akong giyayo manindog ang tanan.
endless praises sing. 'Twas on Calvary, Jesus died for me. I shall see the King someday. In the land of song, in the glory throne, where there never comes a night. With my Lord once slain, I shall ever reign in the glory land of light. In His glory, I shall see the King, and forever endless praises sing. 'Twas on Calvary, Jesus died for me. I shall see the King someday. I shall see the King, all my tributes bring, and shall look upon His face. Then my song shall be how He ransomed me and has kept me by His grace. In His glory, I shall see the King, and forever endless praises sing. 'Twas on Calvary, Jesus died for me. I shall see the King someday. Shall we bow our heads for prayer? Loving Father in heaven, thank you so much for the great blessings that you have installed to each of us. Thank you for the great challenge. Thank you for the good idea that this, the shortness of the time, is for the sake of each of us. May everyone shall stand firm, true, and vigorous in the advancement of the work until the end shall happen and until the end shall come. We believe that only the preaching of the gospel and also the witnessing of the gospel to every nation shall bring this world into its end. And we believe that the devil is not happy on what we are doing to preach the word, but please inspire us by the Holy Spirit till the end. Whatever sin we commit against you, please forgive us. Bind us with one accord of love. May you send the healing in spirit and in the body to everyone. In Jesus Christ's name we pray. Amen.